Binigyan akong aking biyenan ng isang ultimatum, mag-resign sa trabaho o hiwalayan ang anak niya. Nang walang pag-alinlangan, pinili ko ang hiwalayan at agad na ipinablock ang lahat ng bank accounts at credit cards na ginagamit nila. Salup lamang ng isang gabi, ang aking mapagmataas na biyenan ay nabangkarote at gumuho ang mundo sa mismong harapan ko. Sa kasagsagan ng aking karera, ako, si Althea, ay bigla na lamang ginulantang ang aking biyenan at ng buong angkan ng asawa ko nang lusubin nila ang aking kondominium upang bigyan ako ng isang malupit na kondisyon. O magre-resign ako. Mananatili sa bahay para maging isang masunuring may bahay at mag-anak. O magdidiborsyo kami ngang asawa ko. Dahil sa bigat ng aming sitwasyon at sa mga panloloko niya, ang proseso ngang pagpapawalang bisa nga aming kasalang aking naging tanging sandata. Ngunit ang hindi nila alam, hawak ko ang lahat ng ebidensya ngang milyon-milyong pisong palihim nilang ninanakaw at kinukuha mula sa akin sa nakalipas na 3 taon. At doon mismo, sa gitna ng aking sala, sa mismong araw na iyon, nagdesisyon akong gumanti. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang nawasak na pamilya, kundi kung paano ko binaliktad ang tadhana na nagiwan sa buong angkan ng asawa ko na paralisado sa matinding takot at paghihirap. Ako si Althea, 32 taong gulang. Sa maingay at nakikislapang siyudad ng Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig, taas nu kong masasabi na wala akong inurungan at hindi ako nagpapahuli sa sinuman. Nasa akin ang trabahong pinapangarap ngang marami. Ako ang Head of Strategic Development sa isang malaking international tech corporation na nakabase sa Makati. Ang buwanang sahod ko ay palaging umaabot sa 7 numero. Mayroon akong sariling luxury condominium, sariling magarang sasakyan, at mga investments. Tila ba ang buhay ko ay isang tuwid na kalsada na nilatagan ng mga pulang rosas. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang araw na isang malakas na buhawi ang sumira sa katahimikan ng aking mamahaling tsondo, ang bahay na pinaglaanan kong aking dugo, pawis at kaluluwa. Gabi nga, Huwebes noon. Katatapos ko lang sa isang napakahalagang online meeting kasama ang mga business partners namin mula sa London. Ang pakiramdam ngang tagumpay at kasiyahan ay nananatili pa rin sa hangin ng aking silit. Buong galak akong naginat ng katawan at lumapit sa malaking floor-to-ceiling na bintana ngang aking unit. Pinakmamasdan ang nakmamadaling daloy ngang sasakyan sa ibaba. Mahal ko ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na hawak ko ang sarili kong buhay, ang kalayaan, at ang kasarinlan na hindi umaasa sa sinuman. Ngunit ang nakakabinging pagtunong no doorbell ang bumasag sa katahimikan ng aking tahanan. Ang walang pasensya at medyo bastos na paraan ng pagpindot sa doorbell ay siguradong hindi galing sa asawa kong si Inigo. Mas Pinoy itong kumilos. Isang masamang kutob ang unti-unting gumapang sa aking dibdib. Naglakad ako papunta sa pinto upang buksan ito, at ang eksenang bumungat sa akin ay nag-iwan sa akin sa matinding pakabigla. Ang aking biyenan, si Doña Lucila, ay nakatayo sa gitna. Nakapamewang siya at may nakapaskil na napakatalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa likuran niya ay tila isang buong batalyon ng kamag-anak. Ang tiyain ni Inigo na si Tita Carmela na kilala sa buong angkan. Sa kanyang ugaling, mangutang na parang walang bukas at makaamnesia kapag singilan na. Ang tiyuhin niyang si Tito Fencio, na tuwing may family reunion, ay walang ibang tinatanong kundi kung magkano ang sweldo ko at ang aking mga investments. At ilan pang mga malalayong kamag-anak na makailang beses ko lang nakita tuwing Pasko at fiesta. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may halong panghuhusga at pagtatasa na tila ba ako ay isang kriminal na nakasalang sa bitayan. Doña Lucila, Tita Carmela, Tito Fencio, bakit po kayo nandito ng lahat at wala man lang pasabi? Sinubukan kong panatilihin ang aking pagiging kalmado, kahit naramdam ko na ang unti-unting pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi man lang nag-abala si Doña Lucila na sagutin ako. Tinulak niya ako ng bahagya sa gilid at, nang walang anumang pag-alinlangan,
ay pinangunahan ang pagpasok ng buong prosesyon sa loop ng aking kondo. Na kanya-kanya silang ang pwesto sa aking sala. May isang padabog na umupo sa bago kong Italian leather sofa. Mayroon namang naglalakat-lakat. Patingin-tingin sa mga mahaling dekorasyon ko. At nakbibitiw ngang komentong nakukunwaring pumupuri pero sa toto ay namimintas. Nanikip ang dibdib ko. Ito ang bahay ko. Ito ang personal kong espasyo. At nilusop nila ito ng walang pakundangan na parang wala silang taong binabastos. Althea, maupo ka rito. Kailangan nating mag-usap. Utos ni Doña Lucila habang tinatapik ang upuan sa tapat niya na may himik ng pagka-autoridad. Huminga ako ng malalim, nilunok ang aking galit at tahimik na naupo. Alam kong ang palabas na ito ngayong gabi ay sadyang inihanda para sa akin. Matapos tumikhim ng malakas, sinimulan ni Doña Lucila ang kanyang mahabang talumpating halatang kinabisado pa. Althea, asawa ka ni Inigo tama. Manugang ka na ng pamilya namin sa loob ng 3 taon. 3 taon. Hindi na biro ang panahong iyon. Kailangan mong maintindihan na ang tadhana ngang isang babae ay ganito. Hindi mahalaga kung gaano ka katagumpay o kung gaano kalaki ang kinikita mong pera. Ang pundasyon NG, lahat ay ang pamilya, ang asawa, at ang mag-aanak, ang trabaho, lumilipas yan. Ngayon meron ka, bukas wala. Ang pinakamahalaga ay maging isang mabuting may bahay, magluto ngang masarap na sinigang at adobo para sa asawa mo, at bigyan ng tagapagmana ang pamilya namin isang magpapatuloy ng aming lahi. Huminto siya sandali upang pag-aralan ang reaksyon ko. Nanatili akong tahimik. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa aking hita. Ang aking mga kuko ay halos bumaon na sa aking balat. Agad namang sumagunda si Tita Carmela. Tama ang biyenan mo, pamangkin. Ang halaga ng babae ay nasusukat sa kanyang asawa at mga anak. Tingnan mo nga itong tsondo mo, ang laki-laki, ang ganda-ganda, pero dahil walang halahak ng bata, napakalamig at napakalungkot, tumango-tango naman, si Tito Bencio na parang mayalam. Tumango-tango naman, si Tito Bencio na parang mayalam. Kayang-kaya na niyang buhayin ang asawa at magiging anak niya. Manatili ka na lang sa bahay, magluto, mag-alaga ngang bata, at hayaan mong siya ang maging haligi ngang tahanan. Bakit ba kailangan magpakapagot ng isang babae sa pagtatrabaho kung uwi, lang namang tuyot at ubos na ang lakas? Muntik na akong matawa ng malakas. 40,000 galing kay Inigo? Ang halagang iyon ay hindi man lang sapat para pambayad sa buwan ng amortization nitong condominium na tinitirhan namin. Huwag na nating isama ang napakamahal na condo duwes sa begeche, kuryente, internet, at dos-dosenang iba pang gastusin na mag-isa kong binabalikat. Ngunit nanatili akong tahimik, hinihintay kung hanggang saan aabot ang kahangalan at kaplastikan ng palabas na ito. Nang makita ni Doña Lucila na hindi ako natitinak o sumasagot, unti-unti siyang nawalan ngang pasensya, dumiretso na siya sa punto. Ang kanyang boses ay naging magaspang at malamig, nawala na ang anumang bahid ng pakukunwaring nakmamalasakit. Sige, didiretsuhin na kita. Pumunta kami rito ngayon, ang buong pamilya, para bigyan ka ang dalawang pagpipilian. Una, bukas na bukas din ay ipapasa mo ang resignation letter mo at ibubuhos mo ang buong buhay mo sa pagiging asawa at ina. Si Inigo na ang bahala sa lahat ng gastusin. Pangalawa, huminto siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa matinding kalupitan. Kung masyado kang nakakapit sa posisyon mo at sa pera mo, pwede ka nang makipagiwalay. Hindi kailangan ng pamilya namin ng isang manugang na walang ibang inisip kundi ang sariling karera habang niyuyurakan ang pamilya ng kanyang asawa. Ang kanyang masalita ay parang isang patalim na direktang itinarak sa aking puso hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalang hiyaan at kalupitan nga ito.
Tiningnan ko ang kanyang nagtatagumpay na mukha, ang mamatatakaw na tingin ng makamag-anak niya na nakatutok sa akin, at bigla, naintindihan ko na ang lahat. Hindi lang nila gusto na mag-resign ako. Gusto nilang kontrolin ako. Gusto nilang angkinin ang lahat ng pinahirapan kong ipundar gamit ang sarili kong dugo at pawis. Gusto nilang gawin akong isang sunod-sunurang aso, nakakulong sa isang ginintuang hawla na sila mismo ang nahanda. Habang malaya nilang ginagastos ang pera ko, ang galit na matagal ko ng kinikimkim ay biglang sumabog sa loob ko. Ngunit hindi ako sisigaw. Hindi ako magwawala o mag-iskandalo na parang isang baliw. Ipapakita ko sa kanila kung paano gumanti ang isang modernong babaeng labis nilang minamaliit. Matapos ang mapangahas na ultimatum ni Doña Lucila, isang nakakasakal na katahimikan ang bumalot sa sala. Lahat ng kanilang mga mata ay nakapako sa akin, hinihintay ang aking pag-iyak, pagmamakaawa, o tuluyang pagguho. Ngunit nakamali sila, wala akong ginawa kundi ang maupo ng tahimik. Hinahayaan ang aking katahimikan na maging isang nakamamatay na sandata. Ang mukha ko ay walang mababakas na anumang emosyon, malamig na parang yelo. Dahil sa tagal ngang aking pananahimik, nagsimulang makaramdam ngang kaba si Doña Lucila. Akala niya ay nasa palat na niya ang tagumpay na sinusubukan ko na lang magmukhang matapang. Ano, wala kang sasabihin? Wala? Bibigyan kitang oras para mag-isip hanggang mamayang gabi. Resignation o hiwalayan? Mamili ka. Sigaw ni Doña Lucila. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo at tinitigan siya ng diretso sa kanyang nga mata. Sa halip na sumagot, tahimik kong dinukot ang aking cellphone mula sa bulsang aking slacks. Madaling nag-slide ang aking mga daliri sa screen. Ina-activate ang video recording mode. Umilaw ang maliit na pulang ilaw sa kamera. Nire-record ang buong eksena, bawat mukha, bawat salitang bibitawan nila. Ang hindi ko inaasahang kilos ay gumulat sa kanilang lahat. Kumunot ang noni Doña Lucila at sumigaw, "Anong kalokohan yan? Patayin mo ang cellphone na yan ngayon din." Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ay malamig, walang bahit ng saya. Ano po ba ito, ma? Gusto ko lang ay record ang napaka-memorable na sandaling ito. Tutal, napakalaking araw nito ngayon. Ang araw kung kailan ikaw at ang buong pamilya ninyo na hindi nag-atubiling mag-aksayang panahon ay sumugot sa bahay ko para turuan akong tamang landas. Ang inyong magintong aral ay dapat nare-record para mayroon tayong babalikan at pakninilayan, hindi ba? Ang boses ko ay malambing at mahinahon, ngunit bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanilang kakapalan ng mukha. Namula ang mukha ni Doña Lucila. Abat ang kapal ngang mukha mong sumagot ng ganyan. Hindi ko siya hinayaang matapos. Ang aking paningin ay lumipat mula sa kanya, papunta sa mga kamag-anak nilang nagsimulang mag-aligaga sa pagupo sa aking sofa. Huminto ang tingin ko kay Tita Carmela. Tita Carmela, kung hindi po ako nakakamali, 3 buwan na ang nakakalipas nang pumunta ka rito para umiyak at umutang ng 150,000 piso, PHP 150,000 pandagdag sa down payment para sa bagong SUV ngang anak mo. Sabi mo ibabalik mo sa loob ng 1 buwan, pero hanggang ngayon, ni isang kusing wala pa akong nakikita. Siguro sa sobrang busy mo po, nakalimutan mo na, gusto mong ipaalala ko sa mga kasama natin ngayon? Namula ang mukhang tiyahin. Nautal siya, ako. Hindi naman sa ganun. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Lumipat ang tingin ko kay Tito Fencio, na pilit isinisiksik ang sarili sa sulok para magtago. Tito Fencio, noong nakaraang taon, nakpapagawa kang rest house sa Batangas at umutang ka sa akin ng 500,000 piso, PHP 500,000. Nangako ka na kapag naibenta mo na ang lupa mo sa probinsya, ibabalik mo agad ng buo. Nabalitaan ko pong naibenta mo na ang lupa ng may malaking tubo. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming nababalitaan ni Inigo? Namutla si Tito Fencio at mabilis na nagwagayweng kanyang mga kamay. Oh, pamangkin. Papunta na nga sana ako run. Pinaplano ko nang dalhin sa inyo ang pera isa sa mga araw na ito. Masyado lang maraming inaasikaso sa negosyo ngayon.
Muling binalot ng katahimikan ang sala. Ang kanilang naunang kayabangan at pakiramdam ngang tagumpay ay naglaho ng walang bakas, napalitan ngang matinding kaba at kahihiyan. Alam kong natamaan ko ang kanilang kahinaan. Ang mga taong ito na ang galing-galing magsalita tungkol sa moralidad at obligasyon sa pamilya, sa katotohanan ay isang grupo ngang linta at palamunin na nabubuhay at nagpapakasasa sa aking kabaitan at konsiderasyon. Tumayo ako, idiniretso ang aking tindig. Ang boses ko ay naging matatag, walang natira kahit isang patakngang lambing. Kagalang-galang na biyenan ko, tita, tito, at sa inyong lahat, hayaan ninyong linawin ko ang sitwasyon ng minsanan. Ang kondominium na ito ay binili gamit ang eksklusibo at sarili kong pera. Ang titulo nito ay nakapangalan lamang sa akin, Althea Mendoza. Ito ay personal kong pag-ari at protektado ang batas. Ang ginawa ninyong paglusop at pagtrespas sa bahay ko ngayon, ang pag-ipit at pagbabanta ninyo sa akin. Ito ay isang krimen, trespassing at grave coercion. Inangat ko ng kaunti ang aking cellphone. Nai-record ko ang lahat ng sinabi ninyo ngayong gabi. Kung hindi ninyo lilisanin ang apartment ko ngayon din, hindi ako magdadalawang isip na tumawag sa gwardya at sa pulisya. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang mautang ninyo ang sisingilin ko, kundi pati ang magabanta ninyo laban sa akin. Ang batas ang bahala sa inyo. Ano sa tingin mo, ma? Saan pupulutin ang reputasyon ne pamilya ninyo na ipinagmamalaki mo? Ang aking ganting salakay ay napakabilis at napakalakas kaya silang lahat ay natigilan. Nanginginig sa matinding galit si Doña Lucila, idinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Walang hiya kang bata ka, napakabastos mo, wala kang utang na loob. Demonita, ngumiti ako. Kung bastos ako o hindi, hindi ikaw ang magpapasya, kundi ang batas, sagot ko ng walang takot. Ngayon, pakiusap, lumabas na kayong lahat. Kailangan ko ng magpahinga. Nakatinginan ang buong grupo. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Sa huli, si Doña Lucila, kahit na kumukulo ang dugo sa galit, ay narealis na wala na siyang magagawa. Padabok siyang tumayo. Inirapan ako, at hinila ang kanyang magkakamag-anak, na nakayuko, at mukhang maganatalong sundalo pabalik sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, hindi niya pinalampas na mag-iwan ngang isang nakamamatay na banta. Tandaan mo ito, Althea. Tingnan lang natin kung paano kaayusin ngang asawa mo kapag umuwi siya. Sumara ang pinto ng napakalakas. Ibinabalik ang nakabibinging katahimikan sa aking bahay. Naiwan akong nakatayo sa gitnang sala. Pakiramdam ko ay katatapos ko lang makipaglaban sa isang madugong giyera. Unti-unting nawala ang adrenalin sa aking katawan na nag-iwan ngang matinding pagod. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang apoy ang nag-aalab, ang apoy ngang paglaban. Sila ang nagsimula ng giyerang ito, at ako, si Althea Mendoza, ay hindi kailanman magiging talunan. Matapos umurong ang batalyon ng kamag-anak ng asawa ko, hindi ko muna nilinis ang kalat na iniwan nila, ibinagsak ko ang aking sarili sa sofa. Pagod na pagod ang aking katawan, ngunit ang aking isipan ay nakakagulat na malinaw. Alam kong hindi palalampasin ni Doña Lucila ang nangyari. Siguradong tinawagan na niya si Inigo ngayon, pinipilipit ang kwento, dinadagdagan ng kasinungalingan para palitawin na ako ay isang halimaw at isang rebeldeng manugang sa paningin ng kanyang anak. At alam kong uwi si Inigo upang turuan ng leksyon ang kanyang asawa ayon sa utos ng kanyang ina. Pero hindi ako natatakot. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Wala na akong anumang ilusyon tungkol sa lalaking minsan kong minahal at piniling maging asawa. Sa loob ngang 3 taon naming pagsasama, pagod na ako sa pagganap ngang papel bilang asawa, manugang, at nang hindi ko sinasadya ang naging. Ate may masine na walang limitasyon para sa pamilya niya. Ang pag-ibig, kung nag-exist man iyon, ay matagal nang naubos dahil sa bigat ng kanyang kahinaan, pagiging makasarili, at mga kasinungalingan. Nang hindi nagaksayang oras, kalmado akong naglakad papunta sa aking home office
at binuksan ang aking laptop. Hindi ko binura ang video. Bakus, inisave ko ito sa isang secure na cloud folder at ipinadala ang isang kopya sa matalik kong kaibigan at abogado, si Ati Lualhati. Naglakip ako ene maikling mensahe sa email. May malaki akong problema, Lualhati. Itago mo ang video na ito bilang ebidensya. Pagkatapos, sinimulang kong kalkulahin at suriin ang lahat ng bank statements at transaction history mula sa nakalipas na 3 taon. Bawat gastusin, bawat transfer na ginawa matiyaga ko itong inilagay sa isang Excel file. Ang mga numerong sumasayaw sa screen ay tila tumatawa sa aking katangahan. Ang pera na ginastos ko para sa mga regalo sa pamilya niya, ang perang ibinigay ko sa nakababata niyang kapatid na si Valeriano para pambayad sa esabong at kasino, ang mga perang ipinapadala ko sa nanay niya tuwing Pasko at birthday. Ang lahat ng ito ay umabot sa isang nakakalulang halaga sapat na para makabili ng isa pang bahay. Ngunit ang pinakasukdulan ng kanyang makapanlolo ko ay ang magkahalagang palihim na inililipat ni Inigo mula sa aking account papunta sa account ng kanyang ina, gamit ang mga pinakakatawa-tawang dahilan na dati ay bulag kong pinaniwalaan. Makalipas ang halos 1 oras, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto, dumating na si Inigo. Pumasok siya sa tsondo, ang kanyang mukha ay namumula at nakangiwi sa galit. Hindi man lang niya ako tiningnan ng mayos, padabog niyang ibinagzak ang kanyang leather bag sa sahig at sumiga. Althea, anong demonyong ginawa mo rito? Tumawag sa akin si Mama, umiyak, sabi niya, pinalayas mo raw siya at ang buong pamilya natin sa bahay. Wala ka na bang natitirang respeto para sa akin at sa pamilya ko? Iniangat ko ang aking paningin sa kanya. Ang aking tingin ay napakalamig. Wala akong pinalayas na kapamilya, Inigo, pinaalis ko lang ang manggadayuhan sa sarili kong bahay. Ang salitang sarili kong bahay ay nagsilbing parang pulang tela na iwinagayway sa harapang isang galit na toro. Sumugod si Inigo palapit sa aking tumunggol, bahay mo, bahay nating ito. Anong gusto mong palabasin? Porket mas malaki ang kinikita mo kaysa sa akin. Tingin mo pwede mo nang maliitin ako at ang pamilya ko. Maliitin, ngumiti ako ng mapakla. Inigo, tanungin mo nga ang sarili mo kung sino talaga ang minalit at nambabastos. Alam mo ba kung ganong sinabi sa akin ng ninanay mo ngayon? Binigyan niya ako ng pagpipilian. O mag-resign daw ako, o maghiwalay tayo. Gusto niyang manatili ako sa bahay habang binubuhay mo ako gamit ang sahot mong 40,000 kada buwan. Ikaw mismo, hindi ka ba natatawa sa kalokohang yon? Natigil lang si Inigo, ngunit agad ding nagsimulang magpalusot. Nag-aalala lang namang si Mama sayo. Gusto niya lang na makapagpahinga ka, na huwag mong patayin ang sarili mo sa trabaho. Maganda ang intensyon niya. Maganda ang intensyon? Bigla akong tumayo at hinarap siya ng malapitan. Magandang intensyon? Ba ang gustuhin na kumpiskahin ang ATM at credit cards ko? Magandang intensyon ba ang ikulong ako sa bahay para kayong lahat ay malayang makontrol ako at nakawin ang pera ko? Inigo, tama na ang pagmamaang-maangan. Hindi ka inosente, kasapwat kanila. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sigaw niya, pilit tinatabunan ang katotohanan gamit ang kanyang boses. Kalokohan? Kinuha ko ang cellphone ko at i-play ang voice record ng usapan namin ni Doña Lucila. Ang matinis at mukhang prang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa tahimik naming sala. Pagkarasay na pagkarasay niya, kumpiskahin mo agad ang mga ATM at credit cards niya, napakalaking sahot niyan. Kapak naiwan sa kanya ang pera, baka kung anong kalokohan pa ang maisip niya. Ako na ang hahawa ng budget. Bibigyan ko na lang siya nga allowance linggo-linggo para sa luho niya. Sapat na yon sa kanya. Namutla si Inigo na parang nakakitang multo. Umatras siyang isang hakbang na utal. Ito. Setup ito. Ginamit mo lang at pinrovoke si Mama. Hindi ko kailangang iprovoke ang sinuman. Iyan ang totoong mukha ng nanay mo, ng pamilya mo, at ng mismong ikaw. Hindi ko siya binigyan ng oras para makabawi.
ibinaksak ko ang pamatay na atake. Nung nakaraang buwan, sinabi mong nakatanggap kang bonus, kaya binilhan mo si mamangang jade bracelet na nakakahalaga ng 80,000 piso, PHP 80,000 para mapasaya siya. Pero nakita ko sa credit card statement ko ang eksaktong halaga na iyon. Na-swipe sa Greenbelt. 2 buwan na ang nakakaraan. Natalo ulit sa Esabong at Casino ang kapatid mong si Valeriano. Sabi mo, umutang ka sa mga kaibigan mo ngang 100,000 piso, PHP 100,000 para tulungan siya. Pero ang totu, palihim mong transfer ang perang iyon mula sa joint savings account natin. Akala mo ba hindi ko malalaman, Inigo? Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay isang ebidensyang hindi niya pwedeng pabulaanan, direktang tumatama sa kanyang makasinungalingan. Durok na durok si Inigo. Napaupo siya sa armchair, pilit tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, at hindi makapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas niyang pagamin. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Ang lalaking dati ay pinangarap kong makasama habang buhay. Ngayon, wala na akong ibang nararamdaman kundi pandidiri at matinding pagkabigo. Naging malinaw na ang lahat. Ang kasal na ito ay isang malaking panloloko mula pa noong umpisa. Nakakapanghinayang ang katahimikan ni Inigo. Hindi siya nagdedeni. Hindi siya sumisigaw. Nakaupo lang siyang parang isang rebulto. Siguro hindi niya inasahan na ako, ang asawang palaging nagpaparaya at nagpapatawad, ay magiging ganito katalim at kadesidido. Nasanay na siya na palagi akong nagpapakumbaba para lang sa tinatawag na kapayapaan ng pamilya, ipinipikit ang aking mga mata sa bawat kasalanan niya, tinitigan ko siya. Walang kahit isang patak-enek na emosyon sa aking mga mata. Inigo, binigyan kitang napakaraming pagkakataon. Umasa ako na magbabago ka, na matututo kang mag-isip, na magiging totoong asawa ka at haligi nitong maliit nating pamilya. Pero nakamali ako. Hindi ako ang pinili mo. Pinili mo ang pamilya mo ang kanilang kasakiman at kasinungalingan. Pinili mong maging isang walang kwentang lalaki, nabubuhay sa pawis ng asawa, pero laging nakukunwaring ikaw ang bida. Habang sinasabi ko iyon, kalmado akong naglakad patungo sa aking study table, binuksan ang drawer, at kinuha ang isang maayos na nakatuping dokumento. Ito ang mga papeles para sa pagpapawalang bisangang kasal, annulment. Inihanda ko ito 6 na buwan na ang nakakalipas noong araw na natuklasan kong palihim na kinuha ni Inigo ang pera ko para invest sa isang scam na negosyong kanyang Tito Fencio at natalo ang lahat. Muntik ko na itong ibigay sa kanya nun, ngunit lumambot ulit ang puso ko, nilinlang ang sarili na magbabago rin siya. Pero ngayong araw, naubos na ang lahat ng pasensya ko. Inilapak ko ang dokumento sa ibabaw ng glass center table, tamang-tama sa harapan ni Inigo. Ang mga salitang nakasulat, Petition for Declaration of Nullity of Mariage, ay bumaksak sa kanyang naguguluhang konsensya na parang isang malaking martilyo. Ano ito? Biglang inianggat ni Inigo ang kanyang gulo. Nanjinginig ang kanyang boses. Hiwalayan. Sagot ko na parang yelo ang lamig. Tingin ko wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tutal. Wala naman tayong masyadong conjugal properties dahil halos lahat ay akin. Ang condo na ito ay sa akin. Ang sasakyan ay sa akin. Mayroon tayong joint account, pero ang pranglaman niyan ay akin. Hindi ko nababawiin ang mga nagastos ko sa pamilya mo sa loob ng 3 taon. Ituturing ko na lang yon bilang bayad sa katangahan ko. Kailangan mo na lang pirmahan iyan at maghihiwalay tayo ng mapayapa. Tiningnan ni Inigo ang dokumento, tapos ay tumingin sa akin, may matinding takot sa kanyang mamata. Althea, huwag mong gawin to. Mali ako. Alam kong nakamali ako. Bigyan mo pa ako ang isa pang pagkakataon, parang awa mo na. Pagkakataon. Ngumiti ako ng may pang-insulto. Ilang pagkakataon na ba ang binigay ko sa'yo, Inigo? Naalala mo pa ba?
huli na ang lahat para magpahalaga ka. Nang makita niyang desidido ako, nag-iba ngang taktika si Inigo at nauwi sa pagbabanta. Huwag mong isipin na ganyan-ganyan mo lang ako mapapakawalan. Hindi ako pipirma, hinding-hindi ako pipirma. Asawa mo ako at responsibilidad mo ang pamilyang ito. Responsibilidad? Tinitigan ko siya ng tuwid. Ang responsibilidad ko ay hindi ang buhayin ang buong pamilya mong palamunin. Kung ayaw mong pumirma, walang problema. Idadaan ko ang annulment sa husgado kasama ang lahat ng ebidensya ko audio recordings, video, bank statements at mga testigo ng panloloko ninyo. Ano sa tingin mo ang magiging desisyon ng korte? Tingin mo ba lalabas kang walang bitbit? O baka kailangan mo pa akong bayaran ng danyos perhuisyo? Napatahimik ang masalita ko kay Inigo. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Alam niyang sapat ang ebidensya ko para palubugin siya ng tuluyan. Sa pagkakataong iyon, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone dahil sa mga notifications. Kinuha niya ito nang hindi nag-isip. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkataranta patungo sa matinding katatakutan. Tumingin siya sa akin, ang boses ay halos isang bulong na lang. Anong ginawa mo? Kalmado akong uminom ng tubig bago sumagot. Wala naman. Tumawag lang ako sa bangko para permanenteng i-cancel lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan sa iyo na kinonekta ko sa account ko. At saka, withdraw ko na rin lahat ng natitirang para sa joint account natin at ipinasara ko na iyon. Simula sa minutong ito, ni isang sentimo, wala ka nang magagastos mula sa prako. Ito ang tunay na nakamamatay na suntok. Paralisado si Inigo. Napakatagal siyang nabuhay gamit ang pera ko kaya nakalimutan na niya kung paano maging independyente. Ang sahot niya, alam ko, ay halos ibinibigay lahat sa nanay niya. Ang natitira ay hindi sapat para sustentuhan ang kanyang luho at pamumuhay mayaman. Ang credit card ko ang kanyang nag-isang linyang buhay at ngayon, ang linyang iyon ay walang awang pinutol. Tumunok ulit ang telepono ni Inigo at sa pagkakataong ito, ang nanay niya ang tumatawag. Siguradong nakatanggap na rin siyang text na na-decline ang card niya nang subukan niyang bumili ng kung ano-ano. Sinagot ni Inigo ang tawag gamit ang kanyang nangingini na mga kamay. Hindi ko na kailangang marinig ang boses sa kabilang linya para malaman kung paano siya sinisigawan ng kanyang ina. Tahimik ko lang pinakmasdan ang nakakawang eksenang ito. Walang kahit anong emosyon. Nagsisimula pa lang ang giyera at handa ako sa lahat. Hindi nagtagal ang pagpanich ni Inigo. Mabilis itong napalitan ni galit at desperasyon, parang isang hayop na nasukol sa kanto. Matapos niyang kausapin ang kanyang ina, tumalon siya patayo at, parang isang baliw, ay mabilis na lumabas ng pinto. Alam kong hindi sila susuko ng ganun kadali. Nagpalit ako ng mas komportableng damit. Nagtimpla ng chamomile tea para mapanatili ang aking kalmado. Kailangan ko ito para sa mga susunod pang palabas. Gaya na inaasahan ko, hindi umabot na kalahating oras bago muling tumunok ang doorbell. Ngunit ngayon, hindi lang ito simpleng pagpindot, kundi malalakas na kalampak at pagampas sa pinto na sinabayan pa ng malademonyong sigaw ni Doña Lucila. Altea, buksan mo to, ahas ka, buksan mo to, gusto mo bang patayin sa gutom ang buong pamilya namin, buksan mo. Dahil sa BGC ako nakatira at high-end ang kondo, ang ingay ay mabilis na umagaw ng pansin ng makapitbahay. Nagsimulang magbukas ng bahagya, ang mapinto ng ibang units, ang mga mausisa at sismosang tingin ay natuon sa bahay ko. Alam kong ito ang gustong mangyari ni Doña Lucila. Gusto niyang gamitin ang public scandal at ang pakiramdam ngang kahihiyan para i-pressure ako. Ngunit nakamali siya ngang kalkulasyon. Hindi na ako ang dating sunod-sunurang manugang. Mabagal akong naglakat papunta sa pinto, pero hindi ko ito binuksan agad. Sumilip ako sa peephole. Pinupukpok ni Doña Lucila ang pinto ng buong lakas. Namumula ang mukha sa galit. Si Inigo ay nasa tabi niya, namumutla na parang patay.
Sinusubukang awatin ang kanyang ina na ngunit walang nagagawa. Binuksan ko ang intercom system na nakakonekta sa hallway. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng malakas at malinaw sa buong koridor para marinig ng lahat ng mga kapitbahay. Ma, Inigo, anong nangyayari? Bakit kayo nag-iskandalo rito? Ito ay isang luxury condominium, hindi palengke. Hindi natin dapat iniistorbo ang mga kapitbahay nating nagpapahinga. Nang marinig ang boses ko, sumigaw si Doña Lucila ng may panibagong lakas. Ang kapal ngang mukha mong magsalita. Pinutol mo ang lahat ng credit cards ng asawa mo. Gusto mo ba siyang patayin sa gutom? Asawa ka ba talaga? Walang hiya. Ngumiti ako ng mapakla. Nanatiling kalmado ang boses ko sa intercom. Ma, hindi ko po ibinlock ang cards ng asawa ko. Ibinlock ko lang ang mga supplementary cards na nakapanggalan sa kanya ngunit nakakabit sa bank account ko na ako ang nagbabayad. May sariling ATM si Inigo mula sa trabaho niya. Ay, nakalimutan ko pala. Pinahaba ko ang aking sasabihin. Ang sahod ni Inigo ay buwan-buwan ninyong kinukumpiska para pambayad sa mga utang sa sabong ni Valeriano. Kaya wala siyang sariling pera? Tama po ba ako? Ang masalita ko ay parang isang baldeng na yayalong tubig na ibinuhos sa kanilang dalawa. Natahimik si Doña Lucila, hindi inaasahan na may lakas akong loob na ilantat ang kanilang baho sa publiko. Si Inigo naman ay halos gusto ng gaining na lupa sa sobrang kahihiyan. Mula sa mga katabing unit, narinig ko ang mabulungan. Grabe, ang gwapo pa naman nung lalaki, palamunin pa lang ang asawa. Kaya pala ang lakas nga, loop ngang nanay mag-iskandalo, hinihingan ngang pera ang manugang. Kawawa naman si Miss Altea, napakaganda't successful, napunta lang sa pamilya ng mga linta. Nang mapaktanto ni Doña Lucila na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, nag-iba siyang taktika. Umupo siya sa malamig na sahig ng hallway at nagsimulang umiyak, nag-iinarte na parang biktima sa teleserye. Mga kapitbahay, maawa kayo. Ang saklap ng buhay namin. Isang ahas ang pinatira namin sa bahay, hindi manugang. Ngayong mayaman na siya, niyayapakan na niya ang asawa niya, binabastos ang biyenan, at ngayon, gusto pa niyang palayasin ang asawa niya sa sariling bahay para magdala ng mga lalaki. Tingnan niyo, bumuntong hininga ako. Nakakapagod na ang telenovelang ito. Binuksan ko ang pinto ng kaunti. Sapat lang para marinig ang boses ko. Ma, itigil niyo na ang palabas na ito. Edukado ang mataong nakatira rito. Marunong silang kumilatis ng totu at kasinungalingan. Inigo, binalingan ko ang paralisadong asawa ko. Isang huling tanong, ang sahod mo ay 40,000 kada buwan. Alam mo ba kung magkano ang buwan ng amortization ngang kondo na ito? 150,000 piso. PHP 150,000. At magkano ang kondo 2? Internet, kuryente, tubig, at security natin. Halos 30,000, PHP 30,000 pa, saan mo ako bubuhayin? O baka akala mo kaya kong mabuhay sa hangin? Binanggit ko ang bawat numero ng napakalinaw. Bawat halaga ay tila sampal sa pagkatao ni Inigo. Sa nakalipas na 3 taon, sino ang nakbayat ng lahat ng iyan? Sino ang bumiling mga designer suites mo? Namamamahaling relo mo para makapagmayabang ka sa mga kaibigan mo? Naisip mo ba kung saan ka titira at anong kakainin mo kung wala ako? Napayuko si Inigo. Hindi makasagot. Nang makitang natatalo ang anak, mas nilakasan ni Doña Lucila ang pagiyak niya. Ngunit hindi ko na sila binigyan nege sansa. Huling babala, bahay ko ito. Kung hindi kayo aalis ngayon din, tatawagin ko na ang security ngang begetse. At kung hindi pa nila kayo makontrol, tatawag na ako sa pulisya para kasuhan kayo ng trespassing, grave scandal, at public disturbance. Kapag nangyari yan, ewan ko lang kung may matira pa sa inaamoy-amoy ninyong reputasyon. Isinara ko ang pinto ng malakas at inilok. Wala na akong pakialam.
sa magiging reaksyon nila. Narinig ko si Inigo na sinusubukang itayo ang nanay niya. Narinig ko ang kanilang magabulong at pagmumura hanggang sa tuluyan na itong naglaho at nagbalik ang katahimikan. Tapos na ang palabas. Alam kong babalik pa sila, ngunit handang-handa na ako para sa susunod na yuktong digmaan. Matapos ang kalunos-lunos na eksena ni na Inigo at inige kaniyang ina sa hallway, napagitanto kong hindi ako pwedeng manatiling defensive lang. Kailangan ko nang gumatake. At para mangyari iyon, kailangan kong perpektong paghahanda. Ang unang taong naisip ko ay si Ate. Luwalhati, ang aking best friend mula pa noong kolehiyo na ngayon ay isa sa pinakamagaling na abogada sa annulment, legal separation, at property dispute sa buong Pilipinas. Nakipakita ako kay Luwalhati sa isang tahimik at eksklusibong coffee shop sa Makati. Nang makita niya ang pagod ko ngunit determinadong mukha, hindi na siya nagtanong ng marami. Tahimik niya akong inabutan ng isang basong orange juice at sinabing, "Sige, magkwento ka, nakikinig ako." Ibinuhos ko sa kanya ang lahat. Ang ultimatum ni Doña Lucila, ang misteryosong pagkawala ng mapera ko, at ang sirkong nangyari kagabi sa pinto ko. Ipinakita ko rin sa kanya ang video at audio recordings. Habang nakikinig si Luwalhati, lalong nagiging seryoso ang kanyang mukha. Nang matapos ako, matagal siyang tumahimik habang tinatapik-tapik ang mga daliri niya sa lamesa. Sa wakas, tumingin siya ng diretso sa akin at nagsalita ng may autoridad. "Althea, ang unang kailangan mong gawin ngayon ay tipunin at i-organize ang lahat ng ebidensya. Hindi lang yung mga perang palihim na kinulimbat ni Inigo, kundi absolutely lahat hinastos mo para sa pamilya niya sa loob ng 3 taon." "Lahat?" gulat kong tanong. Absolutely lahat," diyan ni Luwalhati. "Yung pera na binigay mo sa mga magulang niya nung Pasko at mga birthdays, yung mga binili mong damit at gamot para sa kanila, yung gastos sa grand family vacation nila sa Boracay at Palawan, yung perang pinambayad sa mga utang sa isabong ni Valeriano, pati yung pinangrenovate ng bahay ni Tito Vencio. Lahat ng kaya mong patunayang gamit ang bank statements, resibo o text messages, ilista mo. Kailangan nating patunayan sa korte na hindi ka lang asawa at breadwinner ng bahay niyo, kundi ikaw ang bumuhay sa buong angkan nila. Napakalaking bala nito sa korte. Ito ang magpapatunay sa mga ambag mo at sa pagiging linta at traidor nila." Ang mga salita ni Luwalhati ay nagbigay sa akin ng malinaw na direksyon. Nang gabing iyon, pakauwi ko sa kondo, nagtrabaho ako na parang isang auditor. Binuksan ko ang lahat ng online banking portals ko at masinsinang idin-download ang lahat ng bank statements sa nakalipas na 3 taon. Hinalungkat ko ang mga emails ko para sa flight bookings, hotel reservations, at online shopping receipts. Kinalkal ko rin ang mga lumang resibo sa drawer. Habang nagtatrabaho ako, lalo akong kinikilabutan at nandidiri. Ang mga numerong lumalabas sa aking Excel sheet ay parang mga kutsilyong pilit ibinabaon sa puso ko. Bakasyon nege buong pamilya nila sa Boracay, PHP 300. Pagpapagamot sa tatay ni Inigo sa St. Luke's Medical Center, PHP 5 cents. 0. Pinahiram kay Valeriano para sa utang sa casino at isabong na hindi na naibalik, PHP 1,000. Mga buwanang allowance ni Doña Lucila na palihim na pinadala ni Inigo, halos PHP 1,500,000 inches 3 years. Bukod pa ito sa iba pang maliliit na gastos na hindi ko na mabilang. Nang lumabas ang kabuang halaga, total sum. Sa screen, halos hindi ako makahinga. 5 milyong piso, PHP 0, 0. Sa loob lamang 3 taon, nag-invest akong 5 milyong piso sa pamilyang ito, isang pamilya na hindi man lang ako itinuring na kadugo nila. Tumulo ang luha sa mga mata ko, hindi dahil nang hihinayang ako sa pera, kundi dahil sa sakit ng sarili kong katangahan at pagkabulag. Nagsakripisyo ako ng ganun kalaki kapalit lamang ng pang-alipusta at pagtatangkang nakawin pa ang buong pagkatao ko. Sa sandaling iyon, tumunok ang cellphone ko. Pangalan ni Doña Lucila ang nakaregister. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking maluha,
Pinindot ang answer at hindi nakalimutang pindutin ang call record. Sa kabilang linya, ang boses ni Doña Lucila ay sobrang lambing na parang nilalagyan ng pulot, napakalayo sa nakakasukang ugali niya kagabi. Hello Altea anak, si mama ito. Opo, nakikinig ako, ma, sagot ko ng malamig. Altea, tungkol pala siya nangyari nung isang gabi. Nadala lang kaming emosyon. Huvak ka na siya ng magalit sa akin, ha? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. At itong si Inigo. Sinimulan na niya ang kanyang paboritong kanta. Si Inigo naman kasi ay medyo isip bata. Ikaw ang asawa. Ikaw ang mas matalino. Intindihin mo na lang. Patawarin mo na siya ngayon. Nanatili akong tahimik. Hinihintay kung anong bagong pandaraya ang ilalabas niya. Kasi ganito yan, anak. Medyo jipit kaming gayon. Ibinigay na kasi sa akin ni Inigo yung buong sahod niya para pambayad. Sana samga utang sa sugal ni Valeriano, kaso kulang pa rin. Nananakot na yung mainutangan. Baka, pivede mo naman akong mahiraman, negamaga 50,000 PHPL, sifurn gayon. Tapos sasabihin ko kay Inigo na siya na ang magbayat sayo kapag sumweldo ulit siya. Muntik na akong matawa. Napaka-obvious ngang plano niya magpapanggap na nagsisisi para mangutang, ngunit hindi niya alam na kani-kanina lang ay nagbigay siya sa akin ngang solidong ebidensya. Ngumiti ako, pinapanatiling kalmado ang boses ko. Ganun po ba? Akala ko po kasi yung sahod ni Inigo ay para samga personal na gastusin niya. Ibinibigay pala niya sa inyo ni Bo para pambayad sa sugal ni Valeriano. Kawawa naman pala si Inigo. Nagpapakapagod sa trabaho tapos wala man lang natitira sa kanya. Natahimik ang kabilang linya. Mukhang narealis ni Doña Lucila na nadulas siya. Mabilis siyang nakpalusot. Hindi naman sa ganun. Hindi ko na siya pinagsalita. Alam niyo, ma, busy po ako ngayon. Tungkol sa pera, kay Inigo niyo po hingin. Ibababa ko na. Pinutol ko ang tawag at nakaramdam ngang napakalaking ginhawa. Isang detalyadong Excel sheet na nakakahalaga ngang 5 milyong piso. Isang recorded audio kung saan inaamin mismo ni Doña Lucila na kinukuha niya ang buong sahot ng anak niya. Hawak ko na ang lahat ng baraha. Ngayon, ang batas na ang magpapasya. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ko ang aking buong atensyon sa trabaho at sa paghahanda para sa laban sa korte. Nagtrabaho ako na parang isang makina, may nakakamanghang bilis at husay. Siguro, dahil nawala na ang pabigat, na tinatawag na pamilya nga asawa, naging mas malinaw at matalas ang aking pag-iisip. Napansin ngang management at nang nga katrabaho ko ang pagbabago. Hindi sila nagtanong, pero palagi nila akong sinusuportahan sa pamamagitan ng may init na ngiti at pag-alaga. Maging ang HR director namin ay ipinatawag ako at sinabing kung kailangan kong leave of absence para asikasuhin ang personal na problema. Handang-handa ang kumpanya na suportahan ako. Ang kabaitan nila ay nagpainit sa aking puso at nagbigay sa akin ng lakas. Akala ko ay magpapatuloy sina Inigo at ang kanyang ina sa pag-iiskandalo, pero sa gulat ko, naging napakatahimik ng lahat. Baka siguro napahiya na sila ng todo sa mga kapitbahay namin sa Begeche kaya narealize nilang hindi na uubra ang pangba-blackmail at pag-iyak sa akin. O baka nakpaplano sila ngang bago. Pero nakamali ako. Ang katahimikan na ito ay simpleng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang gabi, palabas na ako ne opisina sa makatinang mapansin ko ang isang pamilyar na bulto sa tapat ne lobby, si Inigo. Mukha siyang mas nakakawa at mas dugyot kaysa sa naisip ko. Ang paborito niyang mamahaling sweet ay gusot-gusot na. Ang kanyang balbas ay hindi ahit, at ang buhok na dati ay perpektong nakagal ay magulo. Halatang pumayat siya, may nangingitim na eye bags. Mukhang ang mga araw na wala siyang access sa credit card ko ay isang matinding impyerno para sa kanya. Nang makita niya ako, tumakbo siya palapit at hinarangan ang dinadaanan ko. Altea, sandali lang. Kailangan nating mag-usap. Huminto ako,
Pinakrus ang aking mga braso sa dibdib at tinitigan siya ng malamig. May pag-usapan pa ba tayo? Althea, parang awa mo na, nautal na sabi ni Inigo. Nakikiusap ang boses niya. Alam ko, mali ako. Kasalanan ko lahat. Naging mahina ako. Hindi kita naprotektahan. Patawarin mo na ako, kahit ngayon lang. Magsimula tayo ulit, please. Pangako, magbabago na ako. Hindi ko nahahayaan sina mama na tratuhin ka ng masama. Inabot niya ang kamay ko, pero mabilis akong umatras, nandidiri. Magsimula ulit? Ngumiti ako ng mapait, punong-puno ngang sarkasmo. Inigo, alam mo ba kung gilang beses mo na sinabi sakin ang linyang dyan? Tuwing nakakamali ka, tuwing niloloko mo ako, yan ang sinasabi mo. At tuwing sinasabi mo yan, parang isang uto-uto, naniwala ako. Pero ngayon, hindi na. Pero iba na ngayon. Althea, seryoso na ako ngayon, pilit niyang pakumbinsi. May desperasyon sa kanyang mamata. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa nakalipas na mga araw, pakiramdam ko nawawala ako. Kapag wala ka, wala akong kwenta. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, o hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pera ko. Direktang tanong ko, walang gawa. Inigo, itigil mo na ang palabas na to. Pagod na ako. Ang lahat sa atin ay natapos noong araw na kumampi ka sa nanay mo para pilitin akong mag-resign. Ang pagmamahal, ang tiwala, lahat yon pinatay ninyo, natigilan siya sa malulupit kong salita. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Malamang ay umaasa pa rin siya na kung magmakaawa siya, lalambot ulit ang puso ko at patatawarin ko siya tulad ng dati. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang ilan sa mga katrabaho ko sa opisina, tumingin sila sa amin ng may pagtataka. Isang malapit na kaopisina ang lumapit, hinawakan ako sa braso at sinabing, Althea, hinahanap ka ni Sir Arsenio sa parking, may meeting daw. Tara na, alam kong kasinunggalingan iyon at tinutulungan niya lang akong makalis sa nakakailang na sitwasyon. Tumango ako, nagiwan nag-isang huli, malamig at desididong tingin kay Inigo. Kung may sasabihin ka pa, sa korte na tayo mag-usap. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Iniwan si Inigo na mag-isa sa gitna ng maraming tao. Hindi na ako lumingon, kahit ramdam ko ang desesperado niyang tingin na nakasunod sa akin. Huli na ang lahat, para sa kanyang pahingi ng tawad. Lumubog na ang barko namin. At hinding-hindi na ako babalik para isalba ang taong siya mismong nagbutas nito. Akala ko, matapos ang mariin kong pagtanggi sa harap ng mga katrabaho ko, may intindihan na ni Inigo na kailangan na niyang umatras. Ngunit ang kanyang pagiging makapal ang mukha ay lumampas sa aking inaasahan. Sinundan niya ako. Pagdating ko sa basement parking ng condo namin sa Begeche, nakaramdam ako ng kaba. Sa rearview mirror, nakita ko ang isang pamilyar na taksi na mabagal na sumusunod. Sadyang ipinarada ko ang sasakyan ko sa pinakadulong bahagi ng parking lot kung saan walang masyadong CCTV cameras. Gusto ko nang tapusin ito ngayon din, nang walang masismoso at sismosa. Bago ko pa man isara ang pinto ng sasakyan ko, tumakbo si Inigo at hinarangan ang daan. Nawala na ang nakakaawang mukha niya kanina. Sa halip, napalitan ito ang galit at panggigigil ang isang taong nasukol. Althea, bakit mo ginagawa to sa akin? Masaya ka ba na ipahiya ako sa harap nga katrabaho mo? Ungol niya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na parking lot. Kalmado akong sumandal sa pintong kotse at tiningnan siya sa mukha. Hindi kita ipinahiya. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Kung hindi ka pumunta sa opisina at hindi gumawa ng eskandalo, walang makakapansin sa iyo. Nabulunan sa galit si Inigo. Humakbang siya palapit. Nakakuyom ang mga kamao. Sinabi ko na nga na nagkamali ako eh. Bakit hindi mo ako bigyan na isa pang tsanse? Alam mo bang umiyak si mama gabi-gabi? Alam mo bang nakakagulo ang buong pamilya namin dahil sa iyo? Ah, talaga, ngumisi ako.
Naisip niyo ba ang nararamdaman ko nung sumugot ang nanay mo at ang buong angkan ninyo sa bahay ko para bastusin ako at piliting makresign? Naisip niyo ba ang nararamdaman ko nung palihing mong kinukuha ang pera ko para suportahan ang mapalamuning mong kapamilya? Inisipi mo ba ako? Huvagi mo akong gikakausaping tungkol sa pamilya o responsibilidad, Inigo. Wala kang gikarapatan. Ginawa ko lang lahat yon para sa ikabubuting ng pamilya. Pilit pa rin katwiran ni Inigo. Ikabubuting ang pamilya. Tumawa ako ng paga. Ang tawa ay malamig at mapait. O para sa ikabubuting ang katamaran at kakapalan ng mukha ninyo. Sinasabi mong mahal mo ako, pero anong ginawa mo para sa akin? Bukod sa nakawin ang pera ko at bigyan akong problema? Nang makita ni Inigo na hindi, ubra ang magadahilan niya. Nagiba siya nga tono, nagmamatigas na. Kahit anong mangyari, asawa mo pa rin ako. At ang ari-arian mo ay ari-arian ko rin. Wala kang karapatang palayasin ako ng ganito. Dito ko na narealis na wala na talaga kaming dapat pag-usapan, nawalan ng saysay ang masalita. Tanging masolidong ebidensya na lamang ang makakapagpatikom sa bibig niya. Binuksan ko ang aking signature bag at kinuha ang isang makapal na folder ng mapapeles na inihanda ni ate, luwalhati. Ito ang lahat ng bank statements ng manakaw at panlolokong transactions niya. Ibinato ko ang folder sa mismong pagmumukha niya. Ang mga puting papel ay nagliparan at bumaksak sa malami na samantadong sahih ng parking. Natigilan si Inigo. Yumuko siya at dinampot ang isang papel. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nung Marsong nakaraang taon, nagtransfer kang 100,000, PHP 100,000, sa account ng nanay mo. Sinimulan ko ang aking pag-atake. Sabi mo, para sa renovation ng kusina nila sa probinsya. Pero ang toto, pinambayat ninyo sa utang ni Valeriano sa Esabong. Noong Hulyo, kumuha kang 150,000, PHP 150,000, sa joint account natin. Sabi mo investment kasama ni Tito Fencio. Pero ang toto, ipinambili niyang lupa na nakapangalan sa kanya. Noong Disyembre, nak-withdraw kang 50,000, PHP 50,000. Sa ATM ko para raw sa company event mo, pero ipinambili mo mamahaling appliances para sa pamilya ni Tita Carmela. Binanggit ko ang bawat detalye ng malinaw at malakas. Bawat salita ko ay parang martilyong pumupukpok sa natitira niyang ego at pagkalalaki. Nanginginig siya. Tuluyang nabitawan ang mga papel. At hindi lang dyan, Inigo. Sa loob ngang 3 taon, palihim ka ring nag-transfer ngang halos 2,500,000 piso, PHP 2,500,000, sa iba't ibang account ng pamilya mo. Akala mo ba wala akong alam? Akala mo ba ganun? Ako katanga para lokohin mo lang. Lumapit ako ng kaunti at bumulong sa tainga niya. Mga salitang nakpatindik ng balahibo niya. At may isa pa pala. Yung matawak mo sa nanay mo. Yung plano ninyo kung paano kukunin ang lahat ng naipundar ko, na-record ko rin. Gusto mong mapakinggan? Ang huling atake na ito ay tuluyang nagpabagsak kay Inigo. Napaluhod siya sa malamig na semento. Hawak-hawak ang kanyang ulo. Ang buong katawan niya ay nangingini, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakalantat ng nakakasukang katotohanang hindi na niya pwedeng itanggi. Natalo siya, natalo ng sobra. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhot sa paanan ko, hindi nakakaramdam ngang kahit katiting na awa. Tumalikot ako, binuksan ang pintong kotse, at pinaandar ang makina. Umalingaw-ngaw ang tunong ngang sasakyan ko sa tahimik na parking. Iniwan ko si Inigo ng mag-isa kasama ang mga papel ni kanyang mga kasalanan at ang katotohanang hindi na niya kayang takasan pa. Matapos ang insidente sa parking lot, biglang naklaho si Inigo sa buhay ko. Wala nang makatawag, wala nang pakmamakawa. Akala ko ay naintindihan na niya ang kanyang sitwasyon at tinanggap na ang masaklap niyang tadhana. Ngunit ang katahimikang ito ay isa pa palang patibong para sa mas malaking unos. Halos 1 linggo ang lumipas. Madaling araw na noon at naghahanda na akong matulog nang biglang mag-vibrate ng sunod-sunod ang cellphone ko.
unknown number. Hindi ko sana sasagutin dahil hindi ako sumasagot ng tawag mula sa hindi nakarehistrong numero, pero pakiramdam ko kailangan kong sumagot. Hello? Sa kabilang linya, isang paus at mahinang boses ang narinig ko. Pinuputulan na niya mabibigat na paghinga at magaikbi. Matapos ang ilang sandali, napagtanto kong si Inigo ito. Anong problema? Tanong ko nang walang emosyon. Althea, tulungan mo ako. I save mo si Mama. Humagulgol si Inigo, isinusantabi ang kanyang pride. Sa kumpanya ko. May restructuring. Naktanggalan ng mga empleyado. Isa ako sa mga tinanggal, sabi nila. Masyado ro akong unstable lately. Bumagsak ang performance ko. Nanatili akong tahimik. Inaasahan ko na to. Ang isang lalaking mahina ang loop at palaging nakaasa, sa iba tulad niya ay hindi makakasurvive sa corporate world kapag nawala ang suporta ko. Nang marinig niyang hindi ako naksasalita, mas nakpanik si Inigo. Halos sumigaw siya sa telepono. Hindi yan ang pinakamalala. Althea, si Mama. Nalaman ni Mama na tinanggal ako sa trabaho. Sa sobrang gulat at stress, hinimatay siya, dinala sa ospital. Sabi ngang doktor na mild stroke daw. Kailangan daw i-confine agad para sa tests at treatment. Ang paunang bill. Umabot na sa 500,000 piso. PHP, 500,000. Althea, saan ako kukuha ganyan kalaking pera ngayon? 500,000 piso. Para sa akin, hindi iyong kalakihan. Ngunit nang marinig ko iyon mula kay Inigo, naging katawa-tawa ito. Naalala ko kung paano nila nilulustay ang pera ko noon na walang halong konsensya. Naalala ko ang ma-designer clothes, ang magabakasyon sa Boracay. Ngayon, nangangailangan sila ng 500,000 para isalba ang buhay. Althea, nagmamakaawa ako. Nakaluhot ako ngayon habang kausap ka. Ang boses niya ay nag-iba at naging isang desperadong iyak. Pahiramin mo ako, please. Huling beses na to. Pangako, magtatrabaho ako parang kalabaw para mabayaran ka. Ngayon lang, iligtas mo lang ang nanay ko. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko kakayanin. Ginamit na naman niya ang ina niya bilang kalasak. Ginamit na naman niya ang awa ko isang luma at nakakadiring taktika. Ngunit ngayon, bato na ang puso ko, wala akong maramdamang galit o awa, kundi isang malalim na pagod at kawalan ng pakialam. Huminga ako ng malalim at ginawang mas malamig kaysa sa yelo ang aking boses. Inigo, naalala mo ba ang sinabi sa akin nega nanay mo nun? Sabi niya, ang pangunahing obligasyon nega babae ay paglingkuran ang pamilya nega asawa. Sabi niya, walang kwenta ang trabaho ko. Sabi niya, kayang-kaya mo akong buhayin sa halagang 40,000. Huminto ako para hayaang bumaon sa isip niya ang sariling mga salita. Ngayon, nasa ospital ang nanay mo. Bilang lalaki at haligi ng inyong pamilya, ikaw ang gumastos at mag-alaga sa kanya. Obligasyon mo yan, hindi sa akin. Althea, hindi ka pwedeng maging ganyan kalupit, iyak niya. Kalupit? Ngumiti ako, pero walang saya doon. Kayo ang tunay na malupit. Naisip niyo ba ako nung pinaplano ninyong agawin ang lahat ng meron ako? Naisip niyo ba ako habang binabastos at binablackmail niyo ako? Wala kang pera? Ibenta niyo ang rest house ni Tito Fencio sa Batangas. Mangutang kayo sa makamag-anak ninyong dati ay pinapasarap ko ang buhay, huwag mo na akong tatawagan. Simula ngayon, patay na ang koneksyon ko sa pamilya niyo. Hindi ko na hinayaang makasagot si Inigo. Pinatay ko ang tawag at agad na ibinlock ang numero niya. Naiwan akong nakatayo sa dilim ng kwarto, nakatingin sa managkikislapang ilaw gegese, payapa ang kaluluwa ko. Ang kanyang desperasyon ay hindi na makakaapekto sa akin. Isinara ko na ang pinto sa nakaraan at hinding-hindi na ako lilingon pabalik nang mapagtanto nilang hindi tatalap ang pag-iyak. Muling nangibabaw ang matigas at bastos na ugali ni Doña Lucila na tila himalang naka-recover mula sa pagkaka-ospital o marahil ay pinalala lang ni Inigo ang kwento. Nagdesisyon siyang ilabas ang kanyang huling baraha ang gumawa ngang iskandalo sa mismong opisina ko. Lunes ang umaga iyon.
masyadong busy ang kumpanya. Kasalukuyan akong nakcho-conduct ng meeting kasama ang aking team para sa paglulunsad ng isang bagong produkto nang makatanggap ako ng tawag mula sa security sa ground floor. Ma'am Althea, may grupo po nga tao rito na nagwawala sa lobby. Sabi nilam nga kamag-anak niyo, raw po at kailangan kayong makausap. Sumisigaw po sila, gumagawa ng eksena. Hindi po namin mapakalma. Hindi nagulat ang puso ko. Alam ko na kung sino iyon. Okay. Hayaan niyo lang sila diyan. Pababa na ako. Kalmado kong sagot. Tumingin ako sa team ko. Ituloy niyo lang ang discussion. May ayusin lang akong maliit na personal na bagay sa baba. Babalik ako in 15 minutes. Hindi ako bumaba ng walang dala. Dumaan ako sa table ko, kinuha ang cellphone ko at isang maliit na Bluetooth speaker na ginagamit ko sa pakikinig ng musika. Alam kong may malaking telenovelang naghihintay sa akin, kaya kailangan kong sapat na props. Pagsakay ko ng elevator pababa sa lobby ng Aming Makati office, agad kong nakita ang nakakagulong eksena. Si Doña Lucila ay nakaupo sa makinis na marble floor, ang buhok ay magulo at hinahampas ang sahig habang umiyak ng malakas. Mga tao, tingnan ninyo, ang manugang kong walang utang na loob, yumaman lang, niyapakan na ang asawa at iniwan akong biyenan niya na may sakit. Ito ang totong ugaling paborito ninyong department head. Sa tabi niya, sina Tita Carmela at Tito Fencio ay umaligid. Sumasang-ayon sa lahat ng kasinungalingan at ikinukwento sa lahat ang paghihirap ng pamilya nila sa kamay ko. May mga malalayong kamag-anak ding nakapalibot para harangan ang mga gwardiya. Maraming empleyado at mga kliyente ang napahinto para manood, lumalakas ang mga bulungan. Nang makita ako ni Doña Lucila, tila nakakuha siyang panibagong enerhiya. Idinuro niya ako habang sumisiga ng mas malakas. Ayan na siya, ayan ang ahas, ang kapal nga mukha mong magpakita rito, nasa ospital ang biyenan mo dahil sayo, nawalan lahat ang asawa mo dahil sayo, masaya ka na ba? Masaya ka na? Hindi ako kumurap. Kalmado akong naglakad palapit sa kanila. Huminto ng may ligtas na distansya. Wala akong sinabi. Tahimik ko lang inion ang Bluetooth speaker at kinonekta sa cellphone ko. Binalot ng pagtataka at katahimikan ang buong lobby. At pagkatapos, mula sa speaker, narinig ang matinis na boses ni Doña Lucila, ang eksaktong boses mula sa audio recording. Pakaresign niya, kumpiskahin mo agad ang mga ATM at credit cards niya. Napakalaking sahot niyan. Kapag naiwan sa kanya ang pera, baka kung anong kalokohan pa ang maisip niya. Ako na ang hahawak ng budget. Bibigyan ko na lang siyang allowance linggo-linggo para sa luho niya, sapat na yon sa kanya. Namutla ang mukha ni Doña Lucila. Ang ngiting nagtatagumpay sa kanyang labi ay napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Nautal siya, ano yan? Ano yan? Ikaw, bago pa siya makabawi, in-play ko ang susunod na audio clip. Boses naman ni Tita Carmela. Tama yan, ate. Kailangan mong ituro sa kanya kung saan siya lulugar. Ang babae, kahit gaano pa katalino at kayaman, dapat laging nasa ilalim ngang asawa niya. Hayaan mong ang malalaki ang humawak ng pera, mas ligtas yon. Isang malakas na waa at pulunggan ang gumalinggaw sa buong lobby. Ang mga matang kanina ay nakatingin sa akin ng may pagdududa, ngayon ay napalitan na panlilisik at pandidirilaban sa pamilya ni Inigo. Pineke mo yan, inedit mo yan, desperadong sigaw ni Doña Lucila, pilit itinatanggi ang ebidensya. Ngumiti ako ng malamig. Kung inedit ko po ito o hindi, pwede nating ipasuri sa mga forensic experts ng pulisya. Ang recording na ito, pati ang video ninyo, nung sinugot niyo ang kondo ko para pagbantaan ako, ay naibigay na sa abogado ko. Humarap ako sa mga taong nanonood at nagsalita ng malakas at malinaw. Ladies and gentlemen, ako si Althea Mendoza. Ito ang pamilya ng dati kong asawa. Pumunta sila rito ngayon, hindi dahil sa wala akong utang na loob,
kundi dahil pinutol ko na ang supply ngang pera na palihim nilang ninanakaw mula sa akin sa nakalipas na 3 taon. Gusto nilang sirain ang reputasyon ko sa kumpanya para pilitin akong sustentuhan sila ulit. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at pang-abuso nila ay ipapakita ko sa korte. Maraming salamat sa inyong oras. Matapos iyon, nagbigay ako ng signal sa mga gwardiya. Ngayon, wala nang pumigil sa kanila. Ang mamalalaking security guards ay mabilis na lumapit at hinawakan ang pamilya ni Doña Lucila na paralisado sa matinding kahihiyan. Hinila sila palabas ngang gusali. Wala nang sumisiga. Nakayuko silang naglalakat. Sinusundan ng magamapanghusgang tingin at mapanlait na bulungan ng lahat. Ang palabas nila ay nagtapos sa isang napakalaking kabiguan. Tumalikot ako at dumiretso pabalik sa elevator. Sobrang payapangang pakiramdam ko. Alam ko na mula sa araw na iyon, hinding-hindi na sila magtatangkang gumawang gulo. Pagkatapos nga mapait, na kahihiyang, inabot nila sa opisina ko, tuluyang nanahimik ang pamilya ni Inigo. Siguro, naging sobra ang bigat na pagkawasak na kanilang pagmamatas. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ngang supwena mula sa Regional Trial Court. Pinatawag kami ni Inigo para sa isang pretrial mediation at hearing tungkol sa aking petition for declaration of nullity of marriage. Sa wakas, dumating na ang araw. Pumunta ako sa korte kasama si Ati. Luwalhati. Hindi tulad ng inaasahan kong malaking korte sa mga pelikula. Ang mediation room ay maliit at simple lamang. Mahang dumating si Inigo at nakaupo siya ng mag-isa sa isang sulok. Mas mukha siyang kalunos-lunos ngayon kumpara sa huli naming pagkikita. Ang pisngi niya ay lubog. Ang mga mata ay walang buhay at gusgusin ang kanyang suot. Wala na ang lalaking mayabang at laging nakapabango na nakilala ko. Nakasulat sa kanyang mukha ang tuluyang pagkawasak ng kanyang buhay. Nang makita niya kami, inangat lang niya ng sandali ang kanyang mata bago ibinalik ang tingin sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang aking paningin. Ang judge na nag-asikaso sa amin ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Mabait ang mukha ngunit napakatalas ng mamata. Binasa niya ang aming kaso, tumingin sa aming dalawa, at nagsalita ng mahinahon. Miss Althea, Mr. Inigo, natanggap ang kota ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ang inyong kasal. Ayon sa proseso, nagsasagawa tayong mediation hearing ngayon upang bigyan kayong pagkakataong pag-isipan ang lahat, baka sakaling maari pang ayusin ang inyong pamilya. Ang kasal ay isang sagradong institusyon, at ang pagtatapos nito ay palaging nakakalungkot, lalo na sa mga kabataang tulad ninyo. Marami siyang sinabi tungkol sa kahalagahan ng pamilya at obligasyon sa isa't isa. Tahimik lang akong nakikinig, hindi sumasagot bilang respeto sa batas. Ngunit nang tanungin na niya ako tungkol sa aking desisyon, sumagot ako ng may buong katatagan. Your Honor, wala po akong intensyong makipagbalikan. Ang desisyon ko pong wakasan ang kasal na ito ay pinag-isipang mabuti. Ang lahat na pagmamahal, tiwala, at pasensya ko kay Inigo ay zimot na po. Hinihiling ko lamang sa korte na pabilisin ang prosesong ito upang pareho na kaming makalaya. Tumingin ang judge sa akin, tapos kay Inigo. Ikaw naman, Inigo, ano ang masasabi mo? Dito lang iniangat ni Inigo ang kanyang ulo. Hindi siya nakatingin sa akin kundi sa judge. Nagmakawa siya. Your Honor, ayoko po makipagiwalay. Alam ko po, marami akong pagkakamali. Pero mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Nakikiusap po ako sa korte na bigyan pa kami ng oras. Kahit sa ganitong sitwasyon, umaarte pa rin siya. Gusto kong matawa. Oras para saan? Your Honor, sabat ni Ati. Luwalhati, ang kanyang boses ay formal at malamig. Ang kliyente ko po ay nakapagdesisyon na ang pagpapatagal sa prosesong ito ay magbibigay lang ng mas maraming stress at sakit sa makabilang panig. Kung talagang mahal ngang nasasakdal ang aking kliyente, rerespetuhin niya ang desisyon nito at palalayain na siya. Nang makorner ni Luwalhati, nagdesisyon si
Inigo na ilabas ang isa pang desperadong baraha. Gamit ang nangginginig na magakamay, naglabas siya ng mga medical records mula sa kanyang bagat inilapag sa lamesa. Your Honor, yung nanay ko po. Kakakulong lang niya sa ospital dahil sa stroke. Sobrang hinapong katawan niya. Sabi ngang doktor, bawal siyang makaranas ng matinding emosyon. Kung magdidiborsyo po kami ngayon, baka hindi niya makayanan at ikamatay niya. Nakikiusap po ako, Your Honor. Maawa po kayo sa sitwasyon ng pamilya ko. Ay delay po muna natin ito. Natigilan ang judge, kinuha ang mga papel, at sinuri ang mga ito. Tumingin ako kay luwalhati, at tumango siya ng bahagya. Alam ko na ang gagawin ko. Your Honor, tumayo ako. Kalmado pero nakakamatay ang boses ko. Una po sa lahat, nakakalungkot man ang pagkakasakit ng nanay niya. Hindi ito sapat na legal na basehan para pigilan ang annulment. Ang kasal na ito ay patay na. Pangalawa, tiningnan ko ng diretso si Inigo. Ang mismong nanay niya ang sumugot sa bahay ko at nagbigay sa akin ga ultimatum. Magresing sa trabaho o hiwalayan ang anak niya. Siya ang may gusto na matapos ang kasal na ito. Bakit ngayon? Ginagamit mo ang sakit niya para pilitin akong manatili? Hindi ko siya hinayaang makapagsalita, nagpatuloy ako. Pangatlo at pinakamahalaga, Your Honor. Hawak ko po ang lahat ng ebidensya na patuloy na nagnakaw, nagblackmail, at nang abuso sa akin sa aspetong pinansyal at emosyonal si Inigo at ang kanyang buong pamilya. Kung hindi pipirma si Inigo at magpapakatigas siya, magsasampa akong nehiwalay na civil at criminal cases laban sa kanya para sa pandaraya, fraud at theft. At kapag nangyari yon, hindi lang hiwalayan ang pag-usapan natin dito. Ang mga salita ko ay parang kidlat na tumamakay Inigo. Namutla siya na parang bangkay. Alam niyang hindi ako nagbabluff. Alam niyang wasak ang buhay nila kapag itinuloy ko ang mga kaso. Napansin ng judge ang takot sa muka ni Inigo at naintindihan agad ang buong sitwasyon. Ibinaba niya ang medical records at nagsalita ng may autoridad. Inigo, nirerespeto, eniga korchi ang galagayang eninamo. Niunichi inji tu sa patupang gipijilangang gisang gipecizyong kapag ang gisang giparchido ay determinado ng giputulingang gunayang dahiw sa mga valid na kadahilan ng kung hindi niyo na kayang ayusin. Mas makabubuti sa lahat na tapusin na ito ng formal. Pinutol na ang lahat ng dampalabas. Napabaksak sa upuan si Inigo mukhang nawalan ng kaluluwa. Naintindihan niya na talo na siya. Sa huli, dahil sa pressure ng korte at ng banta ko, kinuha niya ang balpen. Nanginginig ang kamay, pinirmahan niya ang nga dokumentong pumapayag sa petisyon at sa paghahati nga, ari-arian pabor sa akin. Nang mailagay niya ang huling pirma, nakaramdam akong isang napakagaan na pakiramdam na dumaloy sa buong katawan ko. Ang 3 taon ng impyerno ay opisyal nang nagwakas. Tumayo kami ni luwalhati, nagbigay galang sa judge, at lumabas ngang kwarto. Hindi ko na tiningnan pa, kahit isang sulyap, ang lalaking naging asawa ko. Sumara ang pinto sa likuran ko. Tuluyang tinuldukan ang pinakamadilim na kabanatangang buhay ko. Naprubahan ang paghihiwalay, ngunit hindi pa tapos ang laban ko. May susunod pang hearing, ang property division at civil suit for damages. Wala na akong pakialam sa makagamitan ni Inigo, pero desidido akong bawiin ang halos 2.5 milyong pisong palihim niyang ninakaw mula sa akin, kasama pa ang danyos perhuisyo. Sa araw ng pakdinah, mas mainit ang tensyon. Kumuha si Inigo ng isang abogadong nasa katanghaliang hulang, mukhang masunhit at mapakmatas. Nang makita kami ni luwalhati, ninisiyan pa kami nito ng may halong pang-asar. Nausimule ang paudini. Inilate ni Echu. Luwalhati, nang melinaw, luhikail ang lahat na demands namin. Ipinakita niya ang detalyadong Excel sheet na naglalaman nege bawat transaksyong kinulimbat ni Inigo, kasama ang certified true copies nege bank statements. Ipinakita rin niya ang mavideo at audiong pag-aabuso at pang-blackmail ng pamilya ni Inigo. Malinaw ang hingi namin, ibalik ni Inigo ang pera
at magbayad siya ng karagdagang 500,000 piso, PHP 500,000, para sa moral damages. Nang matapos silwalhati, tumayo ang abogado ni Inigo. Imbes na pabulanan ang mga ebidensya, nagbigay siya ng gisang hindi inaasahang atake. Your Honor, panimulang ang abogado na may ngiting nanalo. Mariin po naming tinutulan ang mga walang basehang akusasyong ito. Ang aking kliyente na si Inigo ay hindi kailanman naknakaw sa kanyang asawa. Sa katunayan, ang mismong nagtatago ng mga conjugal properties ay si Althea. Nakkaroon nakbulungan sa korte, nakkatinginan kami ni luwalhati, parahong naktakangunit na natiling kalmado. Alam kong hindi sila basta susuko, pero hindi ko inaasahan ang ganitong ka-obvious na kasinungalingan. Nagpatuloy ang abogado, itinatas ang isang folder. May ebidensya po kami na 1 linggo bago siya magpasang ang petisyon para sa annulment. Nag-transfer si Althea ng malaking halaga 500,000 piso, PHP 500,000, sa account ng isang luwalhati. At, Your Honor, ang taong ito ay walang iba kundi ang respetadong abogada na nasa harapan ninyo. Idinuro niya si luwalhati. Lahat ng mata sa korte ay natuon sa kaibigan ko. Umangat din ang ulo ni Inigo. May mahinang kislap ng pag-asa sa kanyang mamata. Ito po ay malinaw na pakikipagsabuatan para itago ang pera bago ang hiwalayan upang maiwasan ang pantay na hatian ng yaman. Hinihiling po namin sa korte na ibasura ang lahat ng demands ng nagrereklamo. Naging mabigat ang hangin salop ng korte. Tumingin ang judge kay luwalhati, hinihintay ang sagot. Kung totoo ang akusasyong ito, hindi lang ako ang matatalo, kundi masisira ang lisensya ni luwalhati bilang abogado. Ngunit, salungat sa inaasahan nila, hindi man lang kinabahan si luwalhati. Tumayo siya ng kalmado at ngumiti isang profesional na ngiti. Your Honor, nagpapasalamat po ako sa aking kasamahan sa propesyon dahil binuksan niya ang isyong ito. Tama po, nag-transfer ang kliyente kong si Althea ng 500,000 piso, PHP 500,000, sa akin sa panahong iyon. Ang pagamin ni luwalhati ay lalong nakpalaki sa ngiting abogado ni Inigo. Ngunit mabilis itong nawala ng ipagpatuloy ni luwalhati ang kanyang pahayag. Gayunpaman, hindi po ito pagtatagong yaman. Kinuha ni luwalhati ang isang makapal na dokumentong nakabinmula sa kanyang bag at inilapag sa lamesa ng judge. Ito po ay isang duly notarized investment management agreement sa pagitan namin ni Althea na pinirmahan natin 2 taon na ang nakakaraan. Base po sa kontratang ito, ina-authorize niya ako bilang isang private investor at fund manager niya na invest ang bahagi ng kanyang kinikita sa mga stocks at real estate. Ang halagang PHP 500,000 ay isa lamang sa mga regular scheduled funding para sa kanyang portfolio. Legal, transparent, at lahat ay nakadokumento. Nagpatuloy si luwalhati. Ang boses ay naging mas matapang. Dagdag pa rito, Your Honor, nais ko pong ipaalala sa korte na ang buwan ng sahot ng aking kliyente ay milyon-milyong piso. Ang PHP 500,000 na investment niya ay barya lamang kumpara sa kabuuan ng kanyang yaman. Ang sabihin na nagtatago siyang ganitong kalaking pera para takasan ang obligasyon sa asawa niyang walang ginawa kundi maging palamunin at nakawin ang pinahirapan niya ay isang nakakatawa at kahangalang argumento. Ang matalim na sagot ni luwalhati ay tuluyang binaliktad ang sitwasyon. Ang mukha na abogado ni Inigo na kaninay sobrang yabang ay namutla na parang papel. Hindi nila inaasahan na handang-handa kami. Ang madumi nilang plano na siraan kami ay sumabok mismo sa kanilang mga mukha sa harap ng hukom. Ang huling kislap ngang pag-asa ni Inigo ay tuluyang namatay. Nakayuko na lamang siya, puno ngang desperasyon. Pagkatapos gibayin ni luwalhati ang argumentong kabilang panik, hindi niya sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Binalik niya ang usapan sa pinakamahalagang issue. Your Honor, sabi ni luwalhati ng may labis na kumpiyansa. Ngayong napatunayan na natin ang kahangalan ng kabilang panik, nais ko pong bumalik sa aming nga hinihingi. Hawak po natin ang certified bank statements na nagpapatunay ng nasasakdal na si Inigo ay paulit-ulit at palihim na nag-transfer ng pera mula sa account ng kanyang asawang si Althea papunta sa accounts ng kanyang inang si
Doña Lucila at kapatid na si Valeriano. Ang kabuuang halaga na nakuha niya ng walang paalam ay PHP 2,465,000. Itinaas ni luwalhati ang folder. Ipinapakita ang huling pahina kung saan nakabold ang numero. Ito po ay malinaw na pagnanakaw at panloloko sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Ang mga pakilos na ito ay hindi lamang nagdulot ng danyos perhuwisyo sa pinansyal na aspeto, kundi nag-iwan ng malalim na trauma sa aking kliyente dahil sa pagtatraidor. Tinitigan niya si Inigo. Pati na rin po ang paulit-ulit na pag-eskandalo ni Doña Lucila sa bahay at opisina ng kliyente ko. Gamit ang pamimilit na magresing siya. Kaya po ang hinihingi naming PHP 500,000 na moral damages ay napakamakatarungan at nararapat. Hindi makasagot ang abogado ni Inigo. Lahat ni ebidensya ay pabor sa amin. Puro na lang. Baka voluntary gift yon. O baka pumayag si Althea. Ang sinasabi niya, nawala namang papel na magpapatunay. Matapos ang debate, inanunsyong judge na makakaroon ng recess bago ilabas ang desisyon. Tahimik kaming nakaupo ni luwalhati. Hindi ako kinakabahan. Alam kong nasa akin ang hustisya. Matinding pagod lang ang nararamdaman ko. Matapos ang 20 minutos, bumalik ang judge. Naging sobrang seryoso ang mukha niya. Kinuha niya ang dokumento ng desisyon at binasa ito ng malakas. Matapos surin ang lahat nege ebidensya, bank statements, at testimonyes nege magkabilang panig. Napatunayan nege korte na ang mag-aaksyon ni Inigo ay paglabag sa obligasyon sa pamilya at malinaw na panlilinlang. Ang palihim na pagpapadalangang pera sa pamilya niya ng walang pahintulot ng asawa ay may tuturing na pagnanakaw sa conjugal, exclusive funds. Nararapat lamang na ibalik ito. Tungkol naman sa moral damages, dahil napatunayang nakaranas ng matinding kahihiyan at stress, si Althea dahil sa mga aksyon ng asawa at biyenan, bahagyang pinapayagan ng korte ang petisyong ito. Dumating ang pinakamahalagang bahagi. Batay sa batas, inutusan, nege korte si Inigo na ibalik kay Althea ang ninakaw na halagang PHP 2,465,000. Inutusan rin si Inigo na magbayad nege moral damages na PHP 500,000. Ang kabuuang halaga na dapat bayaran ni Inigo ay PHP 2,965,000. Halos 3 milyong piso. Ang numerong iyon ay tila naging malakas na kulok sa tenga ni Inigo. Muntik na siyang bumaksak mula sa kanyang kinaupuan. Namutla siya ng husto. Ngunit hindi pa diyan natatapos. Tumingin ang judge sa pwestong audience, kung saan nakaupo si Doña Lucila. Dagdag pa rito, ang korte ay nagbibigay ngang matinding babala sa mamamayang si Lucila. Kung patuloy niyang mambabastos sa korte o sa nagrereklamo, maari siyang kasuhan ng contempt of court. Nang marinig iyon, tumayo si Doña Lucila, tinuro ang judge, at sumigaw. Walang hiya kayo, bayat kayo, anong klaseng korte ito, mga magnanakaw kayo, ibalik niyo ang anak ko. Agad na lumapit ang dalawang bailiffs at puwersahang inilabas si Doña Lucila sa sala. Rinig na rinig ang kanyang masigaw at pakmumura hanggang sa sumara ang pinto. Tapos na, nakuha ko ang hustisya. Huminga ako ng malalim, ramdam ang pagkawalan ng isang napakabigat na bato sa balikat ko. Tumingin ako kay luwalhati. Nakangiti siya. Nanalo kami hindi lang sa pera, kundi sa kalayaan at dignidad. Ang desisyon ne korte ay tila death sentence para kay Inigo. Ang halagang halos 3 milyon ay imposible para sa isang lalaking walang trabaho, walang sariling yaman, at sanay umasa sa pera ni iba. Sinubukan NG abogado ni Inigo na makipag-areglo kay luwalhati, humihingi NG installment plan sa lupa NG maraming taon, pero maring ko itong tinanggihan. Sabi ko kay luwalhati, hindi ko kailangan ng pera niya ngayon din, pero gusto kong gumulong ang batas hanggang dulo. Hiningi namin ang writ of execution para ipatupad agad ang utos ng korte. Suportado ako ni luwalhati. Sabi niya, kung luluwagan natin sila ngayon,
Iisipin nilang mahina tayo. Ilang linggo ang lumipas. Nang hindi makabayad si Inigo, kumilos na ang mga sheriffs at ang makinarya ng hustisya na malamig at walang awa. Isang umaga, abang papasok ako sa trabaho, tumawag sa akin ang isang dating kapitbahay sa subdivisyong kung saan nakatira ang pamilya ni Inigo. Altea, nabalitaan mo na ba? Dumating ang mga sheriffs at pulis sa bahay ni na Inigo. Nagbabasa ng order. Sinisiya lang buong bahay, nilalabas ang mga gamit. Nakikitismis ang buong kanto. Naintindihan ko po. Kalmado kong sagot bago pinatay ang tawag. Hindi man lang gumalaw ang emosyon ko. Inaasahan ko na ang takpong iyon. Ito ang huling hantungan ng kasakiman nila. Kinalaunan. Nakarating sa akin ang buong kwento ng kaguluhan. Nang dumating ang sheriff, nagwala si Doña Lucila. Gumulong-gulong siya sa kalsada, nakmumura. Nahiga sa tapat ng gate para walang makapasok. Ngunit walang silbi ang lahat sa harap ng batas. Ang kanilang ancestral house na ipinanggalan sa mga magulang ni Inigo ay kinumpiska para i-foreclose at isubasta, auksyon, pambayad sa utang sa akin. Lahat na kamit sa loob ang safe 5-inch flat screen TV, ang mamahaling sofa, maka-aircon, lahat ng mga bagay na binili ko gamit ang parako ay ni-record at kinuha. Pinalaya sila sa mismong araw na iyon na ang bitbit lamang ay mga damit at personal na gamit. Naging mga squatter ang mapagmataas na pamilya sa loob ng isang iglap. Ang pagbaksak ng pamilya ni Inigo ay naging tampulan ng sismis sa buong subdivision. Walang naawa sa kanila. Nagdiwang pa nga ang mga kapitbahay dahil alam ngang lahat kung paano sila naging palamunin at abusado sa akin noon. Habang gumuguho ang buhay nila, ang karera ko naman ay lalong lumipat ng mataas. Nang matapos ang gulo, naifocus ko ang buong enerhiya ko sa trabaho. Nagpropose akong isang napakalaking strategy project na nagdalangang bilyon-bilyong kita para sa kumpanya. Sa quarter-end meeting namin, pinuri ako ang mismong CEO. Bilip ako hindi lang sa galing ni Altea, kundi sa katatagan ng loop niya. Isang taong kayang harapin ang matinding unos sa personal na buhay habang nagde-deliver ng ganitong resulta para sa kumpanya. Deserve niya ang pinakamataas na pagkilala. Inanunsyo niyang na-promote ako bilang Vice President of Strategic Development. Nakpalakpakan ang lahat. Tinanggap ko ang mabulaklak sa stage, umaapaw ang puso ko sa saya. Napatunayan ko na ang halaga ng babae ay wala sa pagiging alila ng pamilya ng asawa, kundi sa kanyang sariling lakas at dignidad. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Naibenta ang bahay ni na Inigo sa auction, pero dahil sa mautang at expenses, ang perang nakuha ay sapat lang para bayaran ang kalahati nga utang nila sa akin. Hahayaan ko na sana. Ituturing ko na sanang limos ang natitirang utang. Gusto ko nang make move on. Pero minsan, sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang gabi, habang naghahapunan ako kasama ngang magulang ko sa bago kong tsondo, tumunog ang cellphone ko. Unknown number ulit. Sinagot ko, "Hello, Altea? Pamangkin?" Boses ngang isang matandang lalaki. "Sino po sila?" "Ako to. Si Tito Vencio mo." "Tiyuhin ni Inigo." Nagtaka ako. Ang Tito Vencio na umutang sa akin ng kalahating milyon para sa bahay sa Batangas at nagtago. Bakit siya tumatawag? Utang na naman ba siya? "Ano pong kailangan niyo, Tito Vencio?" Malamig kong tanong. Nautal at nag-aalinlangan ang boses niya. Altea, alam kong hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Pero galit na galit ako at hindi ko na kayang itago to." "Anong nangyari?" Bumaba ang boses niya, tila bumubulong para walang makarinig. "Yung bahay ni na Lucila, naibenta na diba? Pero itong si Lucila, may nakatagong pera, walang nakakaalam nito." Kumabog ang dibdib ko. "Nakatagong pera?" "Oh, at hindi lang barya, pamangkin. 4 na milyong piso, PHP 4,000. Yung pinagbentahan niyang lupain nila sa probinsya at ipon niya sa mahabang panahon, itinago niya sa isang lumang baul.
iron chest, at ibinaon sa ilalim ngang bodega ngang lumang bahay bago kayo mag-iskandalo. Gusto raw niya itong gamitin sa pagtanda niya para hindi siya mamulubi, hindi niya ibabahagi kahit kanino, kahit kay Inigo, hindi niya sinabi. Nanatili akong tahimik. 4 milyon. Hindi ito maliit na halaga. Nang mapansin ang pananahimik ko, nagpatuloy si Tito Fencio na punong-punong inggit at galit. Kaya ko sinasabi sa iyo to kasi nanggigil ako sa pagkamakasarili niya. Laging biktima effect. Para sa anak, para sa apo, pero ang totu, sarili lang niya, inisip niya. Nung nahirap kami, ni isang kusing walang binigay, pero ang dami pala niyang tinatagong pra. Ngayong wala na siyang bahay, sarilinin pa rin niya yung pera. Ikaw ang pinakautangan. May karapatan kang malaman to para kunin ang hustisya mo. Agad kong naintindihan ang sitwasyon. Hindi siya nakmamalasakit sa akin. Ibinuking niya ang kapatid niya dahil sa inggit, dahil wala siyang nakuhang balato. Ang mga taong tulad nila, handang magpatayan kapag nawala ang pinakukunan ng pera. Salamat sa impormasyon, Tito Fencio. Pag-isipan ko kung anong gagawin. Basta tandaan mo, pamangkin, sa lumang baul sa ilalim ngang bodega ngang lumang bahay. Kumilos ka na bago pa niya mailipat, habilin niya bago ibinaba ang tawag. Ngumiti ako ng malamig. Doña Lucila, buong buhay mo puro kakalkulasyon, pero hindi mo nakalkula ang pagtatraidor ngang mismong kadugo mo. Kung gusto mong maglaro hanggang dulo, sige. Sisingilin kita hanggang sa huling sentimo. Kinaumagahan, tinawagan ko si Luwalhati. Tuwang-tuwa siya sa narinig at agad nakipagunyayan sa sheriff at pulis para uminggi NG search and seizure warang dahil sa pagtatago NG assets, fraudulent concealment of assets. Kinahapunan, kasama ang 2 sheriffs at mga pulis. Pumunta kami sa nakapadlock na lumang bahay ni na Inigo. Mukhang abandonado at madilim na ang bahay. Dumiretso kami sa likod kung nasaan ang bodega. Puno no lumang kamit at alikabok ang kwarto. Nagsimula kaming mahanap. Sa ilalim ng isang bulok na kama, inangat ng sheriff ang ilang kahoy at nakita ang hukay. Gamit ang crowbar, inilabas nila ang isang mabigat at kalawanging baul na bakal. Sakto sa paganggat NG baul, bumukas ang gate NG bahay. Dumating si Doña Lucila at Inigo, kasunod sina Tita Carmela, Tito Bencio, at iba pang kamag-anak. Siguradong may nag-tip sa kanila. Nang makita ni Doña Lucila ang baul sa kamay ng pulis, namutla siya na parang bangkay, sumugot siya na parang balif at sumigaw, "Huwag ninyong pakialaman, yan, prako yan, wala kayong karapatan." Pinigilan siya, nye, sheriff, Mrs., may court order po kami. May nagbigay nye impormasyon na nagtatago kayo nye yaman para takasan ang utos nye korte. Hindi totoo yan, prako yan para sa pagtanda ko. Iyak niya, pilit inaagaw ang baul, pero ang pinaka hindi inaasahan ay nangyari. Si Tito Fencio, ang mismong nagbuking sa kanya, ay humakbang paharap na nakukunwaring mabait. Lucila, malikad yan. May court order si Altea. May pera ka, pero tinatago mo habang hinahayaan mong mabaon sa utang ang anak mo, napakamakasarili mo. Sumagunda si Tita Carmela. Oo nga, wala kang kwenta. Nasubasta na ang bahay niyo. Pero nagtatago kang milyones? Ikaw lang inisip mo. Ang mga kamag-anak na dati ay kakampi niya ay pinagtutulungan na siya ngayon. Akala namin mabuti kang ina. Ang dami mo palang pera, pinayagan mo pang makasuhan ang anak mo, napakasama mo. Tiningnan ni Doña Lucila ang mga kamag-anak niya ng may matinding gulat, sakit at pagkabigo. Ang mga taong dati niyang pinagtatakpan ay siya mismong tumatarak ng kutsilyo sa likod niya ngayon. Hindi sila nag-aalala sa kanya. Nagagalit sila dahil hindi niya binahagi ang pera. Sa harap ng mga autoridad, binuksan ang baul. Sa loop, binalot sa maraming plastik, ay ang manakasalansan na tig-1,000 PHP 1,000 bills. 4 milyong piso. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho si Doña Lucila. Napabagsak siya sa
Sahik at tahimik na umiyak. Magaluhang desperasyon, kahihiyan, at pagtatraidor. Tinitigan ng makamag-anak niya ang pera ng may paglalaway. Tahimik ko lang pinakmasdan ang trahedyang ito. Ang kalikasan ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa anumang demonyo. Kinumpis kaeng nga autoridad ang pera para ipambayad sa natitirang utang at danyo sa akin. Ang kiera ko ay opisyal nang tapos. Akala ng marami ay susuko na sila. Pero sa desperasyon, umapela si Inigo sa Court of Appeals. Sa hearing naglabas sila ng isang maduming atake. Implay ng abogado niya ang isang audio recording. Boses ko at isang boses nga lalaki. Namiss kita. Kailan tayo makikita ulit? Huwag mong hayaang malaman ng iba ang tungkol sa atin. Sabi nga abogado, ako raw ay nangaliwa at ang lalaki raw sa audio ay ang boss kong si Sir Arsenio. Gusto nilang palabasin na ako ang sumirangang pamilya. Umiyak pa si Doña Lucila sa audience. Muntik na akong mapasigaw sa galit dahil sa sobrang kababawan nila. Pero pinakalma ako ni Luwalhati. Tumayo si Luwalhati. Your Honor, pineke at inedit ang audio recording na ito. Ipinatawag niya si Sir Arsenio bilang saksi. Malinaw na sinabi ni Sir Arsenio na hindi niya boses iyon at puro trabaho lang ang pinag-usapan namin. Tapos, naglabas si Luwalhati ng forensic report mula sa NBI Cybercrime Division. Napatunayan ng NBI na ang recording ay spliced at inedit. Ang mga boses na nakuha kay Altea ay pinutol-putol mula sa mga phone calls niya sa Foodpanda delivery riders at call center agents ng internet provider nila. Namutla si Inigo at ang abogado niya. Dahil sa pagpresenta ng pekeng ebidensya, nagalit ang mga justices ng Court of Appeals. Ibinasura nila ang apela ni Inigo at pinatawan siya ng contempt of court at multa. Si Doña Lucila, dahil sa patuloy na panggugulo sa korte, ay kinulong ng 7 araw, 2 days imprisonment for contempt. Nang kalat ka rin siyang ang pulisya, wala na siyang boses, para na siyang gulay. Dito nagsimula ang sunod-sunod na trahedya sa buhay nila. Si Inigo ay kinasuhan ng fraud at perjury dahil sa mapekeng ebidensya at pagnanakaw. Kinalaunan, nakulong siya. Ang kapatid niyang si Valeriano, dahil wala nang nagpapadala ng pera para sa sugal, ay nang hold up at nahuli, nakulong din siya. Nakasama ang makapatid sa isang selda. Si Doña Lucila ang pinakanakakaawa. Pakalabas sa 7-day detention. Wala na siyang babalikan. Nakulong ang 2 anak. Wala siyang bahay. Walang pera. Umuwi siya sa probinsya at nagbentangang natitirang maliit na bukit pero naskam lang siya ngam nga manlolokong nagalok ng investment. Isang gabi, nadula siya at nabali ang hita. Walang pera pampa-ospital at walang kamag-anak na nag-aruga. Naiwan siyang nakaratay sa isang maliit at madilim na kubo. Umaasa sa limos namga kapitbahay. Dahil sa sakit at konsensya, bumigay ang katawan niya. Isang araw, natakpuan na lamang siyang patay at nanlalamig, mag-isa sa kalagitnaan ng kahirapan. Ang burol niya ay tahimik, nilangaw. Yung mga kamag-anak na tinulungan niya noon ay hindi man lang nakpakita. Nang marinig ko ito, wala akong naramdamang saya o lungkot. Ganyan talaga ang batas ng buhay. Kung ano ang itinanimin, siya rin ang aanihin. 6 na buwan matapos ang lahat ng unos. Napakalinaw ng buhay ko. Ang karera ko bilang VP ay naging matagumpay. Bumili ako ng isang napakagandang chondo unit para sa mga magulang ko dito sa Begeche para malapit sila sa akin. Tuwing weekend, kumakain kami sa labas, namamasyal at nagre-relax. Binigyan ko ang sarili ko ng oras para mag-yoga, magbasa at mag-travel. Isang araw, nakakape kami ni Luwalhati. Nabanggit niya, Altea, nakalaya na raw si Inigo on parole dahil sa good conduct. Nakita raw siya sa palengke sa probinsya. Naglalako ng gulay. Ubanin na at ang tanda na raw tingnan. Uminom akong kape. Ah, talaga? Hindi mo na siya makikilala. Yung dating guwapo, naging dugyot. Ngumiti ako. Bahala siya sa buhay niya.
bakit pa natin siya isipin? O siya, book na tayo ngang flight pa Palawan. Sa El Nido tayo mag-weekend. Sagot ko na ang 5-star hotel. Tumawa si luwalhati. Aba, Fepe, kung ikaw ang taya, laging game ako, ang bakasyon sa El Nido ay ang reward ko sa sarili ko. Nakahiga ako sa sun lounger malapit sa infinity pool, pinakikinggan ang alon ng dagat, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Altea, ako to. Si Inigo. Nanatili akong tahimik. Alam kong wala na akong karapatang tumawag. Gusto ko lang kumustahin ka. Nanginginig ang boses niya. Okay naman ako, malami kong sagot. Salamat sa Diyos. Altea, alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero wala na akong matakbuhan. Wala na akong nanay. Wala na akong bahay. Gusto kong magbagong buhay. Gusto kong magtinda ng gulay. Pero wala akong puhunan. Baka pwede mo akong pahiramin kahit 1,000 lang? PHP 1,000? Pangako. Para pa rin. Hindi siya nakbago. Pero ngayon, ni katiting na galit. Wala na akong naramdaman. Tanging awa sa isang taong sinira ang sariling buhay. Hindi. Isang diretsong salita. Bago pa siya makasagot. Pinatay ko ang tawag at permanenteng ibinlock ang numero niya. Tiningnan ko ang malawak na asul na karagatan. Isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Malaya na ako. Malaya upang magmahal, mabuhay, at lumipat ng mataas patungo sa walang hanggang kalangitan.